Kaysa magabasa kita karon dinhi sa Hebrehanon 4 versikulo 12 ngadto sa 13, nagaingon dinhi, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Akong hangyon ang tanan sa pagtindog, magampo ta. Amahan mo nga Diyos, niningatakna sa kabuntagon. Salamat sa kapresko sa panahon. Salamat sa mayong panglawas. Salamat sa opportunity nga din kami makasimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Nga din walay laing ginahandom ang among kalag. Mao kana nga magatuon kami sa imong pulong. Ang kaalam ana sa imong pulong. Dili kami makabaton og kaalam kung dili kami magatuon sa imong pulong. Ug busa aniya kami magasimba kanimo kay imong pulong mao may among pagatun-an, mao may imong katuyuan sa among kinabuhi, nga magatuon kami sa imong pulong sa tanan nga panahon. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo. Ubani kami tabangi imong mga kanakan, lamdagi sila sa imong pulong, tabangi imong alagad. Salamat sa pag-impart og bantang mga kaalam. Ug kung aduna may mga nagbalatian na mga kaigsuonan, Father God, amo usab nga igatugyan nga kanimo, especially kay Mrs. Molero. Yes, Father God, ikaw gyud ang nahibalo sa iyang kinabuhi. Wala man kami kabalaka kaniya kay nahibalo man kami nga ikaw ang tagiya sa iyang kinabuhi. Wala kami kabalaka bisa man kay Pastor Henry, kay ikaw man gihapon ang tagiya sa iyang kinabuhi. Bisa man kay Pastor Paul Dagoy. But we just commit their lives unto you, for we know nga gamhanan ikaw, nga kung ikaw magapadayon pa sa paggamit sa ilang kinabuhi, pwede nimo nga ipabalik ang ilang mayong panglawas. But your will be done to their lives, Father God. Salamat nga ikaw magapagmaayo kanila. O bisan man sa uban kanamo karon dinhi kung aduna may mga gagmay mga balatian, we just commit our lives unto you. Salamat nga sa gihapon ikaw magatabang alang kanamong tanan. We pray, Heavenly Father, nga sa among pagbuhat sa pagsimba kanimo karon, mahimaya gyud ang imong ngalan sa among taliwala. O kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Actually, ang atong subject, the doctrine of the Holy Spirit, ato yung naputol-putol tungkol kaya doon namang kita yung mga activities, no? Night time nga wala ako diri, pag last Sunday, to ako sa Samal, and then ay panahon nga natay activities nga dili pud ako ang makatudlo ug busa putol-putol gyud ang subject nato sa doctrine of the Holy Spirit. But now atong ipadayon kini siya. Ante nga mahuman nato kini siya. We really need to know the doctrine of the Trinity, the Father, the Son, human nata sa Son, and now we are in the doctrine of the Holy Spirit. But hinumduman nato nga tanan nato nga pagtuon. Every time nga nagatuon kita sa pulong sa Dios, ang prinsipyo gyud nga una limpyo gyud kita sa tubangan sa Dios. Mao kanang aduna gitay ginabuhat nga 1 John 1:9. Kay mao gina ang prinsipyo nga makatuon kita sa pulong sa Dios. Limpyo kita sa tubangan sa Dios. Aron nga ang balang espiritu makalihok sa atong kinabuhi. Mo na gitawag natong spirituality. So there is no spirituality kung adunay sala
ang atong kinabuhi. So, mo nang naghatag kitag panahon sa paggamit sa rebound. Kay ang paggamit nato sa rebound, mao kana ang paglimpyo sa atong sala, o bisa man sa atong nakalimtan nga sala, o wala may baluy nga sala. Mahimo kitang limpyo sa tubangan sa Dios. And by that time, ang Balaang Espiritu makalihok sa atong kinabuhi. O paglihok niya sa atong kinabuhi, makatudlo siya nga kanato o magagiya kanato. So mo ni siya ang Christian way of life. Hinumduman na to, ang Christian way of life, wala gay Kristohanon nga pagpangalagad without the power of the Holy Spirit. So, kasagaran man gud ang mga sikta o mga grupo o mga denominations sa kalibutan, gina-encourage ang tao sa pagpangalagad. Pero, walay how to. Walay pamaagi o unsahon sa pagpangalagad. Ang Kristohanon nga pagpangalagad, nagkinahanglan gyud og power. Mura ba siya og kanang sakyanan? Ang sakyanan dili siya makadagan kung walay makina. No? So kung walay makina ang usa ka sakyanan, murag ingon ani no? Na kung mo ni siyang sakyanan, siguro dihan ray banan, no? Mo ni sakyanan, nagyoy gitawag din hig engine dire. Na or ang uban dire sa likod. Dili pwede ang sakyanan nga makadagan nga walay makina. No? Ang makina mao'y naga-andar aron nga ang ligid mutuyok o nga makadagan ang sakyanan. So dili makadagan ang sakyanan walay makina. Sa samang paagi pod, kung ikaw mao kini siya, no? Mao na pinakadali pag drawing manggod kay mahurot ang natong time. Actually, kabalo-balo ba ko mo drawing ng tao, pero mo na pinakadali na ko pag-drawing, no? To dili na lang ni pag-justify, no? Parang ang time na lang nato atong magamit, no? So kung mao ni siya, no, nakitay gitawag na tog old signature apan sa takmang imituot kang Kristo Jesus naputay new nature. Ang old signature na to ug ang new nature, either kini ang nagdumala or either kini ang nagdumala. So kung kini ang nagdumala, walay Christian way of life. Una-una lang nato igadako nga nagapangalagad ta sa Dios. Pero kung kini ang nagdumala, mo ni ang Christian way of life. Now, dili man ni siya makadumala kung aduna tay sala nga usa. Bisan man lang sa sala sa una-una. Halimbawa, nagkabalaka ka, dili man ni siya makatrabaho. Kinahanglan jud nga limpyo ka sa tubangan sa Dios. Kay kung aduna kay sala, ang Balaang Espiritu nag-grave, nag-quench. So, dili siya katrabaho, automatic kini ang nagatrabaho sa imong kinabuhi. Bisag nata sa simbahan, ang atong pagpangalagad, kini ang naga-operate. So, mahambong dahil siya sa human good. Human good. Tawhanon nga kaayo ang labas o dili madawat sa tubangan sa Dios. Ug busa, kinahanglan kini gyud ang magtrabaho. Kini ang gitawag na tong Holy Spirit. Ug walay laing pamaagi nga ang Balaang Espiritu magtrabaho sa atong kinabuhi. Mao kana nga limpyo kita sa tubangan sa Dios. Ang problema dinhi kay daghan kayong mga magtotoo nga dili mahibalo og unsaong pag-stay in fellowship with God, with the Holy Spirit, and with God the Father. So kung dili ta kabalo mo stay dinhi,
Munang ang atong pagpangalagad, shaky, no? Dili klaro. Now, sa ako nang ginaingon kaninyo, kadaghan ako ni ginahisgutan kaninyo, someday, sa Bema Seat Judgment, makita manggut ang tanan natong mga agi. Sama sa kuha, nagtudlo ko sa inyo karon. Makita manggut sa Bema Seat Judgment. May lang ang taog, i-skip lang ni, no? Muingon lang ang Diyos dito, muingon lang Jesus Christ dito nga, sige, i-skip na lang nato itong tanang mga human God. Dili man. Kaya ipakita man to siya dito para nga ma-justify o ngano nga dili nimo madawat ang imong ganti. So mugawas gina siya dito. Mugawas na, no? Ug busa, ang tanan nimo nga mga human God masunog na sa Bema Seat Judgment. So tanan nato nga pagpangalagad sa Ginoo, adunay evaluation day. Ug busa importante nga masabtan nato kini siya. Ang dili magtotoo, wala gid sila capacity. Ang dili magtotoo, kay wala man sila ini. So kung dili magtotoo, wala sila laing paagi nga gioperitan, ang old signature lang. Ang old signature nila na area of strength, na area of weakness. So kung imong pagkatanawon sila, pwede sila nga butan kayo sa ilang area of strength, pero sa mata sa Diyos, di madawat. Ang ilang area of weakness, labaw na. Kay mamanto ilang pagpakasala. Kini mo maning ilang pagbuhat og maayo. Nagbuhat sila og maayo sa ilang kaugalingon nga kahimuan. So dili gyapon madawat sa tubangan sa Dios. Sama lamang sa trapo sa tubangan sa Dios. So kita nga mga magtotoo ni siya. So ang Holy Spirit mura siya nag-ilustra sa engine sa car. Siya ang makina sa sakyanan. Nga sakyanan makadagan siya tungod kay naay makina. Sa diyang pandaro nimo ang makina mo trabaho na siya. So, ang imong Christian way of life makadagan na siya sa dihang nanay balang espiritu nag-operate sa sulod sa imong kinabuhi. So, ana ang Christian way of life, ha? Kinahanglan masabtan nato kana siya. So, bisan man gani sa kasi ang pagsimba sa Ginoo nagkinahanglan gyud siya og humility. Ang pagsimba sa Ginoo kinahanglan gyud og humility. Bote pasabot humility nga kanang pagpaubos. Walay garbo, no? Absent from arrogance. Tungod kay ang as a way of thinking, samtang nagahuna-huna ka, humility is freedom from arrogance. So kung maghisgot ka og pagsimba, dapat kini gyud ang naa sa imuha. Dapat naa gini siya. Dili ni pwedeng wala. Kay kung wala humility sa sulod sa imuha, ang katubang niini is arrogance. Kung naay arrogance, dili ka trabaho ang balang espiritu. Wala, dili ka function ang balang espiritu. Dili ka function siya kung wala man lay pagpaubos sa sulod sa imong kinabuhi. O kining humility nagahisgot na tungod sa submission to the authority. Maminaw kagyo dapat sa usang nagatudlo. Focus ka, concentrate ka. No? Kay humility as a way of thinking is freedom from arrogance. Dapat wala ni siya. Kay kung wag kay humility, that means na kay arrogance. O kung natay arrogance, dili ka lihok ang balang espiritu. Dili ka tudlo. May bulong lang ta nga paggawas na to sa simbahan, murag wala lay nahitabo. Nga nang murag wala man lay nahitabo.
tungod kay naa ni siya. Wa kay nagkatunan. Wa ka nagatubo, di ka magtubo, nini, no? So, as a way of life, ang humility nagpasabot nga grace-oriented ka. As a way of thinking, dapat wala kay arrogance. Wala kay human viewpoint. Pero as a way of life, that means you are grace-oriented. Kay kung dili ka grace-oriented sa imong pagpangalagad sa Ginoo, nagpasabot legalist ka. Magsigag pamantay. Kung grace-oriented ka, nagpasabot nga wala kay legalism. Dili ka dominant. Dili ka nagapanghilabot, no? So, kinahanglan masabtan nato ni siya kasi ang humility man God ana na siya, no? Sa thinking nimo, sa way of thinking, kinahanglan free siya sa arrogance o free siya sa human viewpoint. Wala siya na, no? Dapat wala na. Ang humility must be absent from arrogance and human viewpoint. O as a way of life, kini sa imong pagkinabuhi or action na lang, as way of, kung action ang hisgutan, buot pasabot, dapat grace oriented. So, morning na sa humility. Morning na sa humility, ay kung yung kaguna-una, dapat wala kay arrogance, wala human viewpoint. Kanang imong kaugalingong panguna-una bitaw. Kundi ang huna-huna sa Biblia, ang huna-huna sa Dios, mo na sa imuha. Sa imong pagkinabuhi, as a way of action or a way of life, dapat grace-oriented kay Dios. Kana makatrabaho na ang balaang espiritu sa atong kinabuhi. So ano kita karon sa doctrine of the Holy Spirit? Naana kita karon sa actually nasugdan na nato ning the work of the Holy Spirit in salvation. Pero atong matikap gyapon gamay, no? So the work of the Holy Spirit in salvation. Ang buhat sa balang espiritu diha sa kaluwasan. So, ang una nini is gitawag na to og convicting. Sumala pa sa John 16:8. And when he comes, will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So, adunay tulo din sa John 16:8. Siya mag-convict concerning sin, concerning righteousness, and judgment. Atong basahon sa Bisaya. John 16:8.
Nagayon siya diri, o ginigabot na niya, kinsa ning niya, ang Balaang Espiritu, iyang pailhon ang kalibutan may tungod sa sala. Sabot, iyang pailhon ang kalibutan may tungod sa sala. Kini ang kalibutan, no? Pailhon, pasabton may tungod sa sala. And then, og sa pagkamatarong, og sa hukom. So, trabaho sa Balaang Espiritu ni siya, no? Para sa mga dili magtotoo. Kung ikaw dili pa magtotoo, ug naminaw ka sa pulong sa Dios, samtang nagapaminaw ka sa pulong sa Dios, ipasabot gini sa Balaang Espiritu nimo ang sala. Naunsa nga klaseng sala? Dili tong personal nga sala, ha? Dili tong sala nimo nga nabuhat. Nga diin namakak ba ka, nanglibak ba ka, nag-BI ba ka, dili tong klasihan nga sala. Kung dili, ang iyang gisgutan nga sala, gi-explain niya dili sa verse 9, unahan lang. May tungod sa sala, kay sila wala man musalig kanako. Bot, sin of unbelief. Ang iyang gisgutan dili nga sala, ipahibalo niya sa mga tao, kung ikaw dili man ka magtotoo, ipahibalo niya nga wala jud ka mutuo nako, no? Busa karon kinahanglan na ka nga mutuo nako. Kinahanglan na ka musalig ug mudawat nako ngayong Ginoo manluluwas. So painhon ka niini para nga mutuo ka. Gikan sa imong pagkadili matinuohon ngadto sa imong pagtuo. Now concerning righteousness, mao gyapon mingon gyapon sa 9. Sa 10, may tungod sa pagkamatarong, kaya ako muadto man samahan, ug dili na kamo makakita kanako. Now, nganong mingon siya nga, kaya ako muadto man samahan, ug kamo dili na makakita kanako. Buti pasabot, unsa man ang amahan? Ang amahan is matarong. Wala niyo usa ka sala nga makita ngadto samahan. Okay, si Jesus Christ, mo man samahan, nagpasabot nga si Jesus Christ, 100% matarong yun. Absolute matarong. Matarong ko. Pero gilansang ko sa cross. Gihukman ko sa cross. Kinahanglan masabtan ninyo na nga ang ako ding paglansang sa cross, dili tungod kay makasasala ko, matarong ko. Ug ang akong sa diyang gilansang ko sa cross, bayad dia ito sa inyong mga sala. Ang inyong sala, ang atong sala ditong iyang gibayaran dito sa cross. Busa, mao ning trabaho sa Balaang Espiritu. Pailon ta sa pagkamatarong ni Kristo Jesus. I'll go to the Father. And then, ang sunod sa verse 11, ug mahitungod sa hukom, kay ang punuan nining kalibutan, gihukman naman. So, buti masabot, judgment. Nganong importante ang judgment? Matupan niya, tungod kay ang punuan nining kalibutan, kinsa mang punuan? Si Satanas. Si Satanas gihukman na. Nga itambog siya sa linawang kalayo. Og busa ikaw pod, kung dili ka mutuo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas, mapariha kang Satanas. Hukman pug ka. Uban ka dito sa linawang kalayo. Busa ipasabot kini sa Balaang Espiritu. This is the work of the Holy Spirit in convicting unbelievers. He will convicting the word concerning sin, concerning righteousness, and concerning judgment. Oning sa verse 9, verse 10, and then verse 11. Now, anhitas na sunod, letter B. Regenerating. Or regeneration. Regeneration is the act of begetting by God which imparts eternal life. So, ang regeneration, naghisgot may tungod siya sa
pagka born again, nga mataw ka pag-usab. O sa diyang mataw ka pag-usab, that means you have eternal life. Sa Titus 3:5 nagaingon siya, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. So, sa Titus 3:5, kung imong pagkatanahon, kinino? Titus 3 verse 5. Naghisgot may tungod sa pagka-born again nimo, o sa diyang nataw ka pag-usab diha kang Kristo Jesus, aduna na jud kay eternal life. Di na gini siya mawala pa sa imuha. Imuha na gini siya. Hinumduman na to nga ang kaluwasan, salvation is a work of God, particularly of the Spirit. It is the work of God. Kung mubasa ta diri sa John 3:3-7, sa John 3, sa John 3, verse 3-7, trabaho niya sa Diyos. Og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, gawas ko ng tao, iganak pag-usab, mo na no, regeneration, dili siya makakita sa gingharian sa Diyos. So kinahanglan matawag yun ka pag-usab. Ang pagpakatao pag-usab, mao katong pagtuon nimo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manuluwas. And then verse 4, og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga iganak ang tao sa tigulang mo siya? Magkasulod mo ba siya pag-usab sa tagwangkan sa iyang anahan o mahimugso? Mao ni pangutanan ni Nicodemos. Tawahanon kay iyang pangutana. And then verse 5, og si Jesus mitubag sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ng tao iganak sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Now dili na to saipon kay kining tubig ug espiritu diri, dili ni nagahisgot sa bautismo sa tubig ha. Dili ni bautismo sa tubig kay yung gisgotan dinhi. Pag-ingon niya din sa verse 5, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ng tao, iganak sa tubig, ang tubig diri, naghisgot may tungod sa physical birth. Physical birth, ha? Walay usa ka bata nga nahimugso nga walay tubig migawas. Dili tong baptism, kay daghan kay nagatudlo nini nga baptism ni, no? So, iganak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Diyos. Now, unsa man day ang boat na ipasabot? Ang pagpagkatao sa tubig, munang ang bata na himugso sa tagwanggan sa iyang inahan. Tubig yun. Paggawas niya na, ang dugo is also part of water. No? O ang kanang tubig nga ning gawas, tubig na siya. Bot nga ipasabot, kinahanglan matao siya physical, unya matao siya spiritual. Kay dili man pwede nga matao siya spiritual kung wa siya nahimugso. Nakuha ba ninyo, no? Dili pwede nga moingon lang ka dito nga pareha nining bata si Chisid. Magdako ni siya, no? Dili man siya pwede mahimong matao sa spiritual kung wa siya nahimugso. Busa kinahanglan gyud siyang matao sa tubig. Kinahanglan gyud siyang matao sa physical. Nya samtang nagadako siya, kinahanglan matao siya sa spiritual. So physical birth and then spiritual birth. So mo ning yang gisgutan diri sa verse 5. Og si Jesus mitubag sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ng tao iganak sa tubig, ang iganak sa tubig physical birth. O espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Diyos. Kung dili man matao sa physical ang usa ka bata, walay rason nga makaadto siya sa kinabuhing dayon. Kay wa man siya matao.
Pero kung natawo siya sa tubig, unya dili siya matawo spiritual, dili gyapon siya makaadtos kinabuhing dayon. Kinahanglan matawo gyud siya physical at the same time matawo siya spiritual. Para nga makaadto siya sa kinabuhing dayon. Mao kaning gisgutan sa verse 5. And then ang verse 6 nagaingon, ang gianak sa unod, unod man. And then atong gina-emphasize nga ang katudayang tubig dito is unod, pagkatao sa unod. Kay makita nimo dito sa verse 6, gi-emphasize ni Jesus Christ mato pa niya, ang gianak sa unod, unsa mang unod? Physical. No? Ang gianak sa unod, unod man. Bot na yung pasabot nga, sadang nahimugso ka physical na siya, unod na siya. And then may siya, o ang gianak sa espiritu, espiritu man. So lahi ang pagkahimugso nga unod nun, lahi ang pagkahimugso nga espirituhanon. Ang pagkahimugso nga unod nun, katong natawo tas tagwanggan sa atong inahan. Mao to'y unod nun. Pero ang pagkatawo nga espirituhanon, katong mituo na ta kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas. Mao tong natawo ta sa espiritu. So mo ning sa regeneration. So salvation is a work of God, particularly of the Spirit. Dili day trabaho sa tao ang kaluwasan, ha? Dili day kita ang nagtrabaho parang maluwas ta. Perting daghan ang nagatudlo baya ginini nga trabahoan nimo ang kaluwasan. Dili trabaho na to ang kaluwasan. Ang kaluwasan trabaho sa Dios. Faith is the human requirement which enables the Spirit to regenerate. And the Word of God divides the content for faith. So sabi pa, ayang gisgutan din ang pagtuo mao lang gyud gikinahanglan aron nga ang balang espiritu mag-regenerate sa usa ka dili magtotoo. Nawato na yung natunan sa katong grace, doctrine of grace, na common grace, na efficacious grace, na saving grace, nga ang usa ka patay nga magduwig ta diri patay nga tao. Ano? Mune. Na. Atong ibutang dira ano? Murag butike siya, no? May humors ko, no? Ang usa ka patay nga tao, bisag usawa mo siya tudlo, dili gina siya makadungog o dili siya makasabot. Patay man siya. O ang usa ka dili magtotoo, gitawag siya nga espirituhanon patay, spiritual death. Kung ang usa ka dili magtotoo, espirituhanon patay, dili siya makasabot sa mga espirituhanong butang. Ug mo ka nagisgutan sa 1 Corinthians 2:14. Para sa ilaha ang pulong sa Dios binuang lang. Para sa ilaha ang pulong sa Dios way pulos. Dili sa ganahan, mo bitaw nang murag COVID, di ginaganahan sila mabinog pulong sa Dios. Walay lasa sa pulong sa Dios. Ngano man patay, espirituhanon patay. Now karon, bisan sa ilang pagka-espirituhanon nga patay, adunay panahon sa ilang kinabuhi nga makapaminaw sila sa pulong sa Dios. Siguro funeral service na sila dito, makapaminaw gid sila sa pulong sa Dios. O sa ilang pagpaminaw sa pulong sa Dios, ang balang espiritu, mo na ni the work of the Holy Spirit, nagalihok siya na siya convicting ministry. Pero unsa ni siya? Patay. Di siya kasabot kay patay siya. Busa through the common grace, through the efficacious grace and the saving grace, kining tulo trabaho sa balang espiritu. Gikan sa common grace, sa efficacious grace o sa saving grace, trabaho sa balang espiritu nga kining tao nga patay nga wala gid siya capacity nga makasabot siya. Ang Holy Spirit mag-act siya as
human spirit sa usa ka patay nga tao spiritually, para nga kini siya samtang nagapaminaw siya, nagapitok-pitok iyang mata, pero patay gyud siya, di gyud siya kasabot. Ang malahing espiritu sa sulod siyang kinabuhi lihok through the Holy Spirit, trabaho sa malahing espiritu. O busa, bawa na siya, no, ang common grace. Sa diya nga, ang isa ka patay nga tao, dili mo totoo, sa diyang mingon siya nga, uy, nasabtan ako ang pulong sa Diyos, ha? Sa usang pagi nga nakasabot siya, napatay man siya. Common grace. Ang common grace mo ng Holy Spirit. Kasi, ang Holy Spirit nag-act siya as human spirit nili. Kaya di mo niya siya kasabot. Ang Holy Spirit nag-act siya as human spirit, kaya ang human spirit nili patay man. Wala pa rin siya espiritu. Ang nanay nili is body and soul man lang. So ang iyang human spirit patay man. So di siya kasabot. Busa ang Holy Spirit nag-act siya as human spirit aron nga kini siya makasabot. O sa diyang nakasabot siya, mituo siya. Mituo siya, ha? Siya, mituo ko. So pagtuo niya, mo na tong may epikto. Mo itong itawag efficacious grace. May epikto ang iyang pagtuo nga may resulta sa saving grace. Ang buhat ni Jesus Christ sa cross nga saving grace, ning pilit nga to kaniya o nakakaplag sa kaluwasan. Morning gitawag na to sa regeneration. Muna siya ang pamagi, ha. Daghang mga katawhan yun nga dili nila makuha ni unsa yun ang sistema o nganong si Arminius nagatudlo man gyud si Arminius sa gitawag na to faith plus work, o nganong si Calvin nagatudlo pod nga gipili na tangdaan wa na desisyon ng tao, no? Tungod kay wala dili ni mas explain, dili ni masabtan ug unsa ang common grace, ang efficacious grace ug ang saving grace. So sa espirituhan nga patay, nagtrabaho ang Dios gyapon sa mga tao nga patay. Bisag wala sulay ra gud ninyo nagtan-aw mga tao nga kanang dili Kristohanon. Wa mo gid lami nila ang pulong sa Dios. Di mo gid sa ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Unsa may gana nila? Ito mga inom-inom, mga hudyaka, lipay-lipay, suroy-suroy, pleasure. Motong na sila, ha. Ug maghiskot sa Dios, maminaw sila na. Murag sa ilaha, murag ning kilat lang ang pulong sa Dios. Pero wala gid katinuoran na. Pero sa usa ka espirituhanon nga patay nga nakadungog sa pulong sa Dios, mao bitaw na nga paminawa, ha. Kana nagapanghitabo sa iya, ha, ang Dios na ibalo sa eternity past nga positibo ni siya. Kay kung kinipong tawhana dili magtotoo, so spiritual death siya. Pero kung ang Diyos nakaibalo sa iya nga negatibo ni siya, dili na kinahanglan nga nay opportunity niya nga makadungog sa pulong sa Diyos. Negatibo naman siya. Maghatag-tag usa ka example niya na, no? Kay importante nga masabtan na. Halimbawa, maghisgot tag usa ka nasod, North Korea. Now, kung maghisgot tag North Korea, negatibo gid sila sa pulong sa Dios. Walay mga missionary nga makaadto, bisag maglabay lang kag mga leaflets dito, bawal, o maghatag kag Bible, bawal. Di pwede. Bawal dito. Negatibo gid sila. So wala yung mga missionary nga makatog yung North Korea. Sa inyong una-una, na yung missionary makatog North Korea? Wala. Nga naman, negative. Negative din sila. So, espiritualong patay sila,
Ang Diyos nahibalo na sa ilahan nga negative. So walay opportunity nga ang may balita maabot nga to sa ilahan. Pero kung aduna may usa sa ilaha dito nga positibo, kuhaon sa North Korea, either pabalhin sa Pilipinas. Kanindot niya na, kung balik Pilipinas. Kung naiusa dito nga positibo, trabaho sa Diyos, nga kanang positibo rin ha, kuhaon din ha, ibalhin sa Pilipinas, o ibalhin pa sa Amerika, o dito maluwas. Mo nang istorya sa misyon. Ang Diyos ang naibalo niya ng tanan. Naibalo siya, Kutob sa mga positibo, makadungog yun sa pulong sa Diyos. Ang kamo kay, ning-agi man yun mo ka-positibo, so kadungog mas pulong sa Diyos. Ang katong negatibo, pwede ito nga, kay negatibo na lang yun siya. Manong padunggon pa siya sa pulong sa Diyos, negatibo yapon siya. So, atong nakita, dinha ang istorya sa misyon nagasugod sa Romans chapter 1. Okay, anhita sa ikatulo. Clear naman siya una. Ang ikatulo is in indwelling. Apa nang found? Ikatulo is indwelling. All true believers are indwelt by the Holy Spirit at the moment of salvation. All true believers are indwelt by the Holy Spirit at the moment of salvation. So sa ito pa, ang Balang Espiritu nagpuyo. 1 Corinthians 3:16 pagbisaman sa 6:19. Mo ni ang nakanindot, Sa diyang mituga kang Kristo Jesus nga imong Ginoo man luluwas, automatic yun. Automatic yun, you are indwelt by the Holy Spirit. Na unsa may, parang klaro, unsa man yun ang indwelling of the Holy Spirit. Ikaw niya, do ka circle lang atong idrawing. Kini katong dili pa ka magtotoo ni Kristo, napa si Kristo sa imong gawas. Kini mo tong si Kristo na sa imong sulod. Misulod na, Sa dili pa ka magtotoo, napa si Christ sa gawas. Pero sa dahil nito na kang Kristo Jesus, na si Kristo sa imong sulod. So, yun na niyang hitabo. Pag tuo ni mo kang Kristo Jesus, kung sa may sa dili pa ka magtotoo, sa may naan mo, old sin nature. Na kay old sin nature. Sa dili pa ka magtotoo. Na kay area of strength, na kay area of weakness. Ang usa ka dili magtotoo, pwede po siyang abutan kay tanawon, pinagi sa iyang area of strength. Pwede siyang moralist, pwede siyang law abiders, pwede siyang kung imong pagkatanawon, mayo sa mga tao, kaya naman sa area of strength. Sa iyang area of weakness, pwede po siya magpakasala, pwede po siya magkriminal, pwede po siya magterorista. Mula ni nasa iya ang old sin nature. Old sin nature. Pero sa takna nga mituo na siya kang Kristo Jesus, si Kristo Jesus misulod na siyang kinabuhi, ang Balang Espiritu misulod po sa iya. O mo nang gitawag na ito, indwelling of the Holy Spirit. So, ang kinabuhi sa kadili magtotoo, nanay new nature. Dili lang ang old sin nature, kundi na po sa new nature. So, duha na ang nasa sulod sa iyang kinabuhi. Wala mawala ang iyang old sin nature, naay hapon, pero giatbangan sa new nature nga mo ang Balang Espiritu. O mo nang gitawag na ito, indwelling. Permanent na siya, gitawag sa permanent indwelling. Hindi na kita mo hawa sa imuha.
Kini di po ni muhawa ang old signature. Now, muni karon ang nagdepende kanato kung kinsa ang atong gipahari. Kung kini ang naghari, walay Christian way of life. Kung kini ang atong gipahari, Christian way of life. So, pwede niya ang mga magtotoo nga naa sa simbahan pero under sa old signature. Pero kung ikaw nakasabot sa pulong sa Diyos, pwede ka nga nasa simbahan nga ang balang espiritu nag-empower sa inyo. So, muna, nana ang balang espiritu sa inyo. At first, dili mo malitikan nga naa siya. Sa dahil nagatubo ka sa pagkahamtong, imo nang naditikan, may baluan na gini mo nga naa siya sa sulod sa inyong kinabuhi. No? So, muna yung gitawag na to indwelling. Ang indwelling is permanent na siya. Ay, ang ikaw pat is baptizing. Baptizing. Dili na ba baptism of water, ha? Dili, baptism of water ang iyang gisgutan din, Ang 1 Corinthians 12:13 naghisgot may tungkol sa baptism of the Holy Spirit. So the Holy Spirit baptize us into Christ. So muna, ang baptism of the Holy Spirit ngayong gisgutan din murag ingunani. Ato sa papaon, ha? Duha ka circle pero dili to parehaan niya. Kini nga circle we are in Edom. Ang kini in Christ. Ano? In Edom in Christ. So ang iyang diskutan diri sa baptizing sa una nata position, no? Ang diskutan diri position, no? Sa una ang atong kahimtang nata kang Edom. Sa takna nga mituota kang Christ, sa dahil mituota kang Kristo Jesus, gitanggal ta kang Edom o gitransfer ta kang Christ. And now we are in Christ. Mo ring gitawag og we are in Christ. The moment nga mituota kang Jesus Christ, nawala na ta kay Edom, kay Edom, unsa gani? Walay kaluwasan. Walay paglaom. Sa dihang mituota kang Kristo Jesus nata kay Christ. Og busa karon nanata ni Christ. Og gitawag na ta og Christian. Gitawag na ta Kristohanon because we are in Christ. Og nahimo na tang members of the royal family of God. Now, ang pangutanan, nasabtan ba ni mo ni siya nga nahimo na kang member sa royal family of God? Kining word nga royal family. Unsay buti pasabot niya na? Membro ka sa harianong banay. B, dili day basta-basta ang imong kinabuhi. Boy, ang atong kinabuhi dili basta-basta. Ingunan niya ang atong kahimtang sa kalibutan. Pero membro ta sa harianong banay. Harianong banay nga walay katapusan. Di na ta mangandoy nga mahimutang hari sa kalibutan. Ang uban, grabing pangandoy sa kalibutan, no? Itong mga hari sa Europe, hari sa London, hari sa England, England ug London, maram din na, no? Hari sa France, hari sa Brunei, hari sa Thailand. Daghang mga kuan nga hari ang ilang gikuan, pero actually equivalent man gud gyapon na sa presidente kan, murag ana ra gud gyapon. Pero lahi lang ang ilahang sistema gyud, ang linya nila. Kay once nga hari ka, ang imong pagkahari sa dihang nagpadulong na kag katigulang, ang imong pagkaharianon, ang mosunod niya na ang imong anak, successor.
Mo na'y kalainan sa hari o sa presidente. Magpili-pili pa man ta. Ang ilaha dili. Once nga ikaw ang hari karon diri, ang katong imong anak nga lalaki mo toy sumusunod nimo. Kung wala kang kay anak nga lalaki, pwede kang mag-adapt. Mag-adapt kag parente nimo din nga nakita nimo nga bright o strong, adapon nimo siya og mahimo siyang legal nga son nimo og mahimo na pud siya nga sunod nga hari nga sa imong linya sunod nimo. Mao na ginabuhat sa mga Roman nga mga king sa unang panahon sa Roman Empire, no? Gitawag like adaptio sa Latin. Ug ang pulong nga adaptio, adapted. Gi-adapt sila. Kaya ang hari, wa man siya anak nga lalaki. So sa may buhaton, kisa may musunod siyang pagkahari. So adapt na lang siya. Di man pwede ang babae na imong hari. So kita, we are adopted as sons and daughters of God. We are members of the royal family of God. Kung dili mo ni siya masabtan, murag kulis makot gud imong naong sa kalibutan tungod sa problema. Pero kung masabtan din mo ni siya, dili basta-basta imong kinabuhi. Someday sumusunod kita ug unsa man ang ana sa Dios. Ug unsa may iya sa Dios kay membro ka sa royal family of God. Ang ana sa Dios ana usab nimo sa malabot nga mga panahon. Munang dili dapat ikalipay na ito ning atong kahimtang. Bisag kung sa may mga problema na ito sa kalibutan. Aduna tayo paglaom someday. Sa dihang mubalik na si Jesus Christ o mag-establish na siya sa iyang kingdom, kita niya ang sumusunod. O sa may mga masunod na to, ang Diyos na eternal life. So we have eternal life. Ang Diyos, perfect happiness. Napil perfect happiness sa malabot nga mga adlaw. Lumulupyo sa langit. Yes, kita may lumulupyo sa langit sa malabot nga mga adlaw. Absolute righteousness. Mahimo kang absolute righteousness sa malabot nga mga adlaw. Way kamatayon ang Dios. Mahimo kang walay kamatayon sa malabot nga mga adlaw. Ug unsa man ang anaa kaniya, we are heirs. Unsa kanilang heirs? O God. So sumusunod ta o kung sa man ang anak sa iya. Murag sa mga hari gihapon, kung anak ka sa hari, sumusunod ka. Now someday, sumusunod ka o kung sa man ang nasa Diyos. Munang pagpangandoy sa mga kalibutan ng butang, iwas-iwasan nato na siya. No? Kaya nga itong kinabuhi, mas labaw pa sa mga butang ng kalibutanon. Na ay atong panulundon dito nga dili madunot. So muna siya, no? We are in Christ. Gibautismohan kita sa Balang Espiritu with transferred from Adam into Christ. Baptism of the Holy Spirit. O dili kay Christ, dili na yun ka pwede mo balik pa diri. Muna na kanindot, kaya di na kakabalik diri. Once nga you are in Christ forever. Nakalakad ka diri. Di nakakabalik. Nawanita sa ato sang napalay isak portion. No? So it makes every true believers members of the body of Christ. Nahimutang part po sa body of Christ, dili lang kay royal family of God. Nahimut kitang part of the body of Christ. Jesus Christ is the head and we are the body. So it unites them with Christ in His death with respect to the same nature. So mo nang gisgutan sa 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. So kini siyang baptism, kining baptism of the Holy Spirit, mo ni ang nakaluwas na to, ha? Mo ni ang nakaluwas na to. Dili water, walay labot ang water. Pwede kang naluwas, nga di wa ka na bautismo hantod namatay. Okay ra. Dili compulsory ang baptism. Pero amin ninyo kung sa'y nai-impact ang baptism. Kay ang uban misinterpreted po din siya sa uban. Naguna-una ang uban nga
kung nagbautismo, murag false na ang ilang panghuna-una. Now, dili pod false ang magbautismo. Pero wala nagpasabot nga ang bautismo is necessary. Nganong kinahanglan para sa usa ka tawo nga nagtubo sa pagkahantong, halimbawa kung ikaw nagtubo ka sa pagkahantong, nasabtan nimo ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross, nga may buktong pagi sa imong kaluwasan, and then nagagrow ka spiritually, pag-grow nimo, pagtubo nimo spiritually, gusto nimo nga maideklarar ang imong kinabuhi ngadto sa mga tawo nga, yes, akong ipakita sa inyo nga musunod na jud ko kang Kristo Jesus. O gusto may pumagi sa pagsunod kang Kristo Jesus, sa dihang ibautismohan ka, ang baptism is just an illustration of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Mao na makita sa Roma 6, 1-3. Roma 6, 1-3. So, ang baptism din dili mo yung nakaluwas nimo. Ang baptism of water, dili mo yung nakaluwas nimo. Pero ang imong pagpabautismo, mo imuhang pagdeklarar o pagtestimonyo nga to sa mga tao nga yes, from now on, ako nang ilubong. Napaminaw Kasi nagihisgutan din manggot nga ilubong. Sa nang ituslog ka sa tubig, gilubong nimo ang imong daang pagkatao. That means, imo nang biyaan ang mga dili mayong butang. Biyaan na nimo ang gatong dili mayong kinaiya. Mao na ang baptism, no? Illustration lang na siya. O sa imong paghawas, buot ipasabot nga bag-o na kang kinabuhi. Magkinabuhi na ka nga uyon sa kabubuton sa Dios. Which is para sa kuha, a good illustration. So kung nagatubo ka sa pagkahantong, pwede ka na magpabautismo. Dili para sa imong kaluwasan, kundi para sa imong testimony. Nga ipakita nimo nga gikan karon, biyaan nako ang kalibutanong butang, biyaan nako ang mga bisyos kalibutan, o gikan karon, ako nang ilubong ang katong mga daang gawi, and then magkinabuhi nako nga uyon sa kabubuton sa Dios. Pero kinahanglan masabtan mo na siya. Kaya kung di mo na masabtan, wala gyapoy bili, bisang pag ituslog kag kalima sa tubig, wala gyapoy pulos. Dapat masabtan mo na nga nakay para sa imo kaugalingon nimo nga deklarasyon nga gikan karon ako na jung ilubong akong daang kinabuhi. Ako na jung ilubong akong bati nga kinabuhi, akong bati nga batasan. Andi sa paghawas nako, God, magkinabuhi na jud ko alang kanimo. Mao na siya illustration sa baptism. Pero dili siya required para sa kaluwasan. Iwan niya. Wala ko nagtudlo ninyo nga required. Basing mo, nagtudlo lagi baptism sa pastor dito So, kinahanglan masabtan na to nga ang baptism sa water, dili requirements para sa kaluwasan. Pero kung nagatumo ka sa pagkahamtong, o buot nimo nga ipakita sa mga tao nga buot na ka nga musunod jud sa totally, musurrender jud ka sa imong tibok nga kinabuhi nga kang Kristo Jesus. Pwede ka. In fact, kita dire usay sa tulo ka tuig kay sarata nagbautismo gani, usay way baptism gani, no? Pero kasi dili lagi required. Depende sa imo kung nakasabot ka na yun. Nawan hita sa last. Last is sealing. Ephesians 1:13. Now, unsa man ang sealing? Sealing means the certainty of being possessed by God and preserved until the day of redemption. Sa ito pa, ang sealing di ay nagpasabot nga timaylan nga ikaw nga mituog kang Kristo Jesus, gisilyuhan ka, bot pasabot iyahan jud ka ni Kristo Jesus. O dili na jud ka makagawas pagikan kaniya. It is a guarantee of the Christian security, a finished transaction for our salvation. Ang silyo di sa unang panahon, ang silyo na may banala nga nagagamit og singsing sa unang panahon. Pag silyo nila na karon na may
Para sa to din natay silyo. Silyohan na to kung na may orden, silyohan na to na. Ang silyo nagpamatuod ka na siya sa ownership. Sa diyang gisilyuhan ka sa balaang espiritu, nagpasabot nga lain na ang nagpanag-iya sa imuha. Lahi na ang gitawag na to nagpanag-iya kanimo. So, sa 2 Corinthians 1:22, who also saved us and gave us the Spirit in our hearts as a pledge, that means down payment. And then sa Ephesians 1:13, in Him you also, after listening to the message of truth, so dahil nadunggan mo ang kamaturan, the gospel of your salvation, nadunggan mo ang mayong balita para sa iyong kaluwasan, kung bituo ka, having also believed, you will serve in Him with the Holy Spirit of promise. So, muning gitawag sealing. Ang silyo, sa unang panahon, kanang uso kay itong pagpatahi o mga pantalon, no? O sanina, no? O ang ginabuhat sa mga tao, pag magpatahi ka, na kay patinga. Unsay purpose patinga? Nakasabot ba na nagpatinga? Basig nagsultitan na inig sa hangin lang, no? Advance payment. Oo. So, magpatahi kong pantalon, ato ka sa tailoring. Patahi ko nini. Sa diyang nagpatahi na ka, pagpatahi di mo niya na, mo yung kila may patinga. Mo yung sila nga, katunga lang. Down payment, down payment, katunga lang. So, sa ito pa kung ang bayaran mo 500, mo down ka 250. So, kanang pag hatag ni mo 250, nagpaila na siya nga imuha na siya nga pantalon. So mo puning netabo, ang balaang espiritu gisilyo nga ni kanato timaan nga kita iyan na sa Dios. And someday makumplito kini siya, nagpaila kini siya nga sa si Jesus Christ magabalik na kita muubantang ato kaniya. Kuhaon ta niya, mamagneta, no? So, convicting, regeneration, indwelling, baptizing, and sealing. Well, kinila sa atong pagtuon karon. And then, I do not know next Sunday, dili pa na ko sigurado, no? Kung naba ko diri. Kung naibisita, abot ang missionary, siguro diri ko. Pero kung dili mo na yung missionary, na ako sa Samal. Moabot karong 24. So kung moabot og 24 diri, posible nga basig diri magsimba sa 26. So mora na akong ginatanaw, no? Okay, so din nila sa tama ng atong pagtuon og matuta sa pag-ampo, mag-ampo ta. Amahan mo kay Diyos, salamat gid sa panahon nga gihatag ni kanamo nga kami nagatuon sa imong pulong. Salamat sa inyong grasya, sa inyong gugma, sa inyong kaayo. Ang ginaulitan ng pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ng anak nimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.